si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Anjo Eliana, naduwag, sumuko na. Dahil pagkatapos po niyang wasakin ang imahe, ang pagkatao, at ang buong pamilya ni Senator Tito Soto, ano ang ginawa niya? Sumuko siya agad at ang sabi ng bluff lang daw siya. Tinatakot lang naman daw niya si Tito Sen. Hindi ka naman tinanggala. Ikaw ang nagbitiw noong 2020. Veteranang kolonista na si Christopher Min nagulat sa nakatagong kwento kina Anjo Eliana at Senator Tito Soto. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at mainit ngayon na pinag-usapan sa mundo ng social media ang bangayan ni na Anjo Eliana at Senator Tito Soto, na kung saan ibinuking ni Anjo Eliana ang di umano'y nakatawang kabit ni Senator Tito Soto na si Anjo Eliana mismo ang naging tulay. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan, gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Dito ay binahagi din ni Anjo Eliana ang dahilan kung bakit nagalit sa kanya si Senator Tito Soto dahil sa magkaiba ang kanilang paninindigan pagdating sa politika, na kung si Senator Tito Soto ay kumampi sa kasalukuyang administrasyon na nagkaroon ng kontrobersya ng nakawan sa kaban ng bayan, siya naman ay kampi kay BP Sara Duterte. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika gusto yung side ni Tito Sen. Nandiyan siya sa side ng nakaalyado siya sa gobyerno doon pa lang hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago membro ako ng Itbulaga, magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati, Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa idin sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to.
Talagang never ako sasama dyan sa sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DTS. Magdedeklara na akong DTS. Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Oo. Mag-a-apply na akong Senador dito kay BP Sara. Oo, titikat ka na. Titiket na ako para kung manalo ko pagdating ko sa Senado, sige, doon kami debate ni Tito Sen. Oo. Matapos nga maglabas ng salubing si Anjoliana ay nabalitaan ni Nanay Christopher Min na di umano naduwag ngayon si Anjoliana na ayon sa nakuhang balita ni Nanay Christopher Min ay tinakot lang di umano ni Anjoliana si Senator Tito Soto. Ayan, unahin na natin to. Ito yung issue ng bayan ngayon. Kaya lang napugto agad Sumuko agad yung kalaban di ba? The boy who cried wolf. Yan po ang ikinakambal ngayon sa pagkatao ni Anjo Iliana. Dahil pagkatapos po niyang wasakin ang imahe, ang pagkatao, at ang buong pamilya ni Senator Tito Soto, ano ang ginawa niya? Sumuko siya agad at ang sabi, ng bluff lang daw siya. Tinatakot lang naman daw niya si Tito Sen. Ano masasabi mo, Romel Chica? Kasi nga daw na yung inaatake daw kasi siya ng mga trolls na pinaniniwala niyang trolls ni Senator Tito Soto, di ba? Senate President. Pinipilit niya ng mga trolls daw, itong mga lehitimong vloggers. Pangalanan po natin yung tinutukoy niya. Si Chris Ulo, Batang Maynila Toits, si Jake Magnus, si Niolo o si Tita Missy, at si Models of Manila si Mark. Hindi po sila mga trolls ni Senator Tito Soto. Sila po ay kaibigan ng pamilya na nag-ugat ang kanilang pagkakaibigan noong magkaroon ng issue sa pagitan ng Itbulaga at ng mga Halosos. Nabuo po ang kanilang pagkakaibigan. Reaksyonaryo lamang po ang mga taong ito. Matataas ang kanilang views. Sila po ay lehitimong vloggers. Hindi po sila trolls. Hindi sila mga trolls. Ang trolls, yung binabayaran para banatan ang isang tao o ang isang personalidad. At may mga kilala po kaming ganyan. Malapit na ngang maging malapit na ngang si OG Diaz. Malapit na siyang maging biktima ng mga trolls. Buti na lang kilala niya yung tagapamuno. Ano ang sabi doon sa nag-uutos doon sa tagapamuno? Hindi ko kayang gawin yan. Kaibigan ko si OG Diaz. Hindi natuloy. Diba? Grabe itong si Anjo Iliana. Pagkatapos mong wasakin ang integridad at sirain ang reputasyon ni Senate President Tito Soto, sasabihin mo, ng bluff ka lang? Yun. Nanakot ka lang? Matapos mong sabihin yung keme-keme mo na mula noong 2013, may binabahay siyang babae na ikaw pa naging daan. Kapal ng mukha mo, di ba? Correct. Doon talaga nawindang naman lalo, naging at focus na naman siya kasi nagulat daw siya. Pagbukas daw ng kanyang Facebook, ang dami daw talaga siya daw ang laman ng ng mga balita ngayon. Pinipilit niya nga kasi na siya raw ay biktima ng mga trolls. Reaksyonaryo lamang po ang mga vloggers. Kung wala kang sinabi laban kay SP Tito Soto, wala ka dapat natitikman na masasakit na salita ngayon. Pero ano ginawa mo? Nanguwasak ka ng integridad. Naglubid-lubid ka ng kung ano-anong kwento na hindi mo naman kayang kambalan ng resibo. Di ba? Bakit natatakot ka doon sa kaso na cyber libel, unjust vexation na isasampa laban sa'yo, na moral at civil damages ang hihingin sa'yo? Natakot ka dahil sinira mo reputasyon ng isang personalidad nire-respeto ng sambayanan? Kapal, di ba? Grabe talaga to.
At saka alam niya naman ang kalakaran, artista siya na talagang ganon. Kung may dalawang panig, di ba, lagi naman ganon. Dapat mag-react lang siya dun sa kung makakaliwa siya, makakanan siya, okay lang naman yun, walang problema doon. Basta, wag lang siyang naninira ng mga kung ano't gagawa ng mga personal. At saka, bakit hindi mo sabihin kung ano yung pinag-ugatan nito? Ang sabi mo, binibira ka ng mga trolls ni Senate President Tito Soto at binibira ka din ng mga taga-Itbulaga. Ba't hindi mo yan ilatag sa publiko? Kailan ka binira? Isa nga sa binilikan ni Nanay Christopher Min ay ang pagkawala ni Juliana sa Itbulaga na kung saan ipinaliwanag nila na hindi siya tinanggal sa Itbulaga kung hindi kusa itong umalis sa nasabing noontime show. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang video. Hindi ka naman tinanggala. Ikaw ang nagbitiw noong 2020 dahil may tinanggap ka na isang lunchtime show na kalaban ng Itbulaga. Hindi ka tinanggal. Ano ngayon? Di ba? Sabi ni Juris Dr. Channel, so ano ito? Umurong ang dila o nahimasmasan na sa kalasingan. Bluff lang naman daw kaso hindi naman siya pinansin ni Senator Tito Soto. Kaya ayan, si Anjo Iliana rin ang natrap sa sarili niyang patibong. Sa mga ganitong sitwasyon talaga, napaghahalata kung sino ang tunay na desente at edukado. Ayan, ako eto, ang dami. Matapos ang mga paninira mo kay Tito Sen, tapos nadwag ka, binawi mo, mga sinabi mo, laotian deep ka na kasi. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!